Ganito yan. Yung nilabas po na bagong batas ng Supreme Court about sa extradition, katulad sa nangyari sa pag-aresto kay Digong, kaya naglabas ang Supreme Court na hindi ka basta-bastang mag-extradite ng mga akusado or mga Pilipino na may nagawang kasalanan sa ibang bansa, hindi ka basta-bastang magpapalipad doon. Mga kababayan, kung tatanungin ninyo ako, si Kibuloy, yes. Pagdating kasi ni Kibuloy, mga kababayan, ang bansa kasi na ginawa ni Kibuloy ng kabulastugan, Amerika. Ang bansang Amerika may sariling batas. May sariling justice system ang Amerika. Ngayon mga kababayan, ito bang kay Bongo? Ito bang kay Bongo, pag naaresto ba si Bongo, mahaharang ba siya ng Supreme Court? Kasi ang Supreme Court mga kababayan ay naglabas po ng rules, na extradition rules, na hindi ka basta-bastang maglipat ng isang Pilipino or tao ng ating bansa na basta-basta na lang dalhin sa ibang bansa na ganun-ganun. Kailangan i-trial muna dito sa Pilipinas, kailangan pag-usapan muna bago dalhin sa ganitong lugar o kung saan man siya ikukulong. Mga kababayan, ito po ang issue dyan kay Attorney Cristina Conte. Ipakita ko sa inyo Ayan po si Attorney Cristina Conte. Sinagot na po ni Attorney Cristina Conte yan. Basahin ko lang dito sa Filipino clip. Ayan. Ito po para maliwanagan po ang lahat. Na, paano yan Ken? Pag naaresto si Bato ng ICC, hindi siya basta-bastang ilabas ng Pilipinas kasi may rules ang Supreme Court. Wala pong kwenta ang rules ng Supreme Court. Hindi po tatalab yan. Bakit? Ito po. Sabi ni Attorney Cristina Conte, surrender, hindi extradition sa kaso ni Bato de la Rosa. Iginiit ni International Criminal Court ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conte na dapat kusang loob na sumuko si Senador Bato de la Rosa sa ICC. Kasunod ng ulat na may inilabas ng warrant laban sa kanya, kaugnay ng war on drugs ng administrasyong Duterte. Lakas ng hangin, no? Grabe. Patay, baka lilipad sa akin yung bakal, Pati yero, So, ito po yan, mga kababayan. Surrender, hindi extradition. Kasi bakit? Ito po, mga kababayan, kasunod ng ulat na may inilabas ng warrant laban kay Bato, kaugnay sa Polvoron administrasyon ni Duterte. Sa kanyang pahayag, nilinaw ni Attorney Conte na surrender, hindi extradition, ang tamang termino sa posibleng pag-aresto kay Bato. Dahil ang ICC ay hindi isang bansa. Ayun na. Kundi isang international court. Ayan na. Ano bang ibig sabihin nun? Mga kababayan, magkaiba po ang sitwasyon ni Kibuloy at ni Bato. Si Kibuloy kasi wanted sa NBI o FBI at ng Interpol. Kasi may ginawa siyang kasalanan sa Amerika. Ang Amerika po ay isang bansa or isang states. Binubuo ng mga states ang isang bansa, ang Amerika. Ang ICC po ay hindi siya bansa. Isa po siyang international court. Wala siyang bansa. Kasi kahit saan pwede siyang magpa-implement ng batas. Kaya nga tinatawag na International Criminal Court So ngayon, ang tanong, tatalab ba dyan ang rules ng Supreme Court na nilabas nilang extradition? Ito po'y nilinaw ni Attorney Conte. Ang tamang termino ay hindi extradition, kundi isusurrender. So, ibig sabihin, pag inaresto si Bato ngayon, automatic ihatid na yan. Walang makakapagpigil na Supreme Court dyan. Walang makakapagpigil na Korte Suprema dyan. Kasi bakit? Hindi naman si Bato i-final ng kaso dito sa Pilipinas. I-final ang kaso doon sa ICC, International Criminal Court. Pag sinabi nating international, pangkabuuhan, pangkalahatang hukuman. So sa madaling salita, wala pong makakapagpigil kay Bato. Kung sino man ang gagaya kay Hanilit na mamamalo ng cellphone, may possibility pang makasuhan. Kung sino man ang magsabing, sabihin mo saan siya dalahin, tang ina ka, pwede nang makakasuhan. Kasi bakit? Sa pahayag ni Attorney Cristina Conte, surrender.
ang tawag sa paghuli kay Bato, hindi ekstradisyon. Ang tamang termino sa posibleng pag-aresto kay Bato dahil ang ICC ay hindi isang bansa kundi isang international na hukuman. Aniya, ang ekstradisyon ay naaangkop lamang sa mga warrant of arrest mula sa ibang bansa na dumaraan sa lokal na korte, katulad kay Kibuloy. Samantalang ang surrender ay isang paraan na pakikipagtulungan sa ICC kahit pa hindi kasapi ang Pilipinas sa naturang hukuman. Dagdag pa ni Conte, hindi dapat protektahan ng Senado si De La Rosa dahil mabigat ang paratang at wala itong isinumiting sagot sa kaso. Ang Senado ay hindi kanlungan ng mga kriminal, ng mga mamamatay tao o magnanakaw. Nako po, masisira ang dignidad ng Senado nito. Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, kaya kung naalala ninyo, di ba nag-propose, nagawa ng resolusyon ang Senate na 15 ang pumirma na pauwiin si Digong para i-house arrest, tumala ba? Hindi. Kasi bakit? Ang bansa natin, not anymore member of ICC. Hindi na po tayo miyembro ng ICC. Kaya wala pong kapangyarihan ang anumang korte sa atin, malukal man or national court, dito sa Pilipinas, walang makakapagpabawal kay Bato na arestuhin siya at isuko sa ICC. Ang makapagpabawal lang dyan ay walang iba kundi si Pangulong Bongbong Marcos. Kung papayag siya sa hiling ng Interpol na hulihin si Bato, kung pipirma si Marcos, kulong, suko, surrender, hatid sa dahig. Kung hindi pipirma si Marcos, walang magawa ang Interpol at ang ICC. Ang problema niyan, susuwayin ba ni PBBM ang batas? Kung yan ay gagawin ni PBBM na hindi niya sundin ang hiling ng Interpol na arestuhin si Bato at isuko sa dahig, si PBBM ay isa nang lumabag sa batas. Kaya dyan mag-umpisa na baka dumugin ang Malacanang na ang mismong presidente natin ay lumabag na sa batas at hindi na sumunod. Ngayon mga kababayan, kapag hindi pumayag si PBBM sa hiling ng Interpol na arestuhin si Bato, isa lang ang sabihin ng Interpol. Kapag ni isa sa inyo makagawa ng krimen sa ibang bansa, katulad ng mga foreigner na manggulo sa inyong bansa or magnakaw at dalhin sa ibang bansa, hindi na kami tutulong sa inyo. Hindi ako abogado, pero pinaliwanag na yan ni Attorney Conte. Kung hindi si PBBM tutulong sa hiling ng Interpol, balang araw pag tayo mangangailangan ng Interpol, hindi din nila tayo tutulungan. 'Di ba? Hindi na rin tayo tutulungan yan. Paano kung meron na namang mangyari katulad kay Tebes? Mapapakulong pa ba natin si Tebes? Kaya kung hindi tutulong si PBBM sa hiling ng Interpol, baka lahat ng mga magnanakaw na politisyan ngayon, pag nagnakaw ng trilyones yan sa Pilipinas at lalaya sa ibang bansa, hindi na sila maaaresto, hindi na sila mahuhuli katulad kay Saldico. Bakit? Hindi na tayo tutulungan ng Interpol. Sinong tutulong sa akin para hulihin si Saldico doon? Kaya ba na power ni BBM na ilusot ang batas natin doon sa Europe? May sariling bansa ang Europe, may sariling batas. Hindi tayo pwedeng makapagpapasok doon ng pulis ng Pilipinas para alistuhin si Saldico. Ngayon mga kababayan, marami pa po na ang hilingin nating tulong sa Interpol. Nandyan si Harry Roque, nandyan si Saldico, sino pa? Nandyan pa si Maharlika, nandyan pa yung mga DDS vlogger na fake news. Kung yan ay tatanggihan ni PBBM, ang hiling ng Interpol na arestuhin nila si Bato, tulungan ni PBBM, pirmahan ni PBBM, hindi na rin tutulong ang Interpol kung tatanggihan niya. Bakit mga kababayan? Isipin nating mabuti. Kung hindi tutulong or sasang-ayon si PBBM na arestuhin ng Interpol si Bato together with the warrant of ICC, pagdarating ang araw na tayo naman ang mga ngailangan ng Interpol, hindi na tayo tutulungan yan. Tignan ninyo yung mga bansa na hindi
hindi miyembro ng Interpol, just like Hong Kong. Tignan niyo ang Hong Kong. Hindi po sila miyembro ng Interpol. Kaya kung merong magawa ng scam sa Hong Kong, pwedeng lumayas ng Pilipinas, wala na silang magagawa. Hindi nila mapaaresto dito. Bakit? Kasi hindi sila miyembro ng Interpol. Correct me if I'm wrong, pati yata ang China. Kaya kung merong mga kriminal sa China na lalaya sa China at mag-money laundering, yung kukuha ng mga bilyon-bilyon sa gobyerno, magawa ng scam, magnakaw sa kanila. Pag lumaya sa ibang bansa yan, hindi na nila maaresto kasi they are not member of Interpol. Ganun po yun. Kaya kung naalala ninyo, maraming kriminal na galing sa China, ng mga pugante, na nandito sa Pilipinas at naaresto nga ni PBBM. Ilan na po mga pugante, mga Chinese national, mga kung ano-ano pa itong mga nationalities, kasi yung may ibang bansa kasi na hindi miyembro ng Interpol. Kahit i-research po natin mga kababayan, anong bansa ang hindi miyembro ng Interpol? Ito ito. What country is not member of Interpol? Ito na, mga kababayan, basahin ko po while most countries are members of Interpol, some states and territories are not, including the Sahrawi Arab Democratic Republic, South Ossetia, at the Sovereign Military Order of Malta, Artsakh, and Transnistria. Additional, some unrecognized or partial recognized states such as Somaliland may not have membership. So, yun po mga kababayan, yung mga nakalagay. Actually, mahaba po ito. Di ko lang sure. Basta, ang pagkakaalam ko mga kababayan, ang Hong Kong yata is not member of Interpol. Kasi noong time na yon na doon dapat si Digong hulihin sa Hong Kong, hindi tumulong ang Hong Kong Police sa Interpol kasi hindi sila miyembro. No? Maraming bansa mga kababayan na hindi miyembro ng Interpol. 'Di ba? So yun po yun mga kababayan. Yun bang Supreme Court kaya bang protektahan si Bato niyan para hindi madala sa dahig? Hindi po makakaharang ang Supreme Court dyan. Kasi bakit? Ang ICC or International Criminal Court ay isang pangkalawakan or international hukuman. Hindi po siya country na may sariling batas. Iba ang batas sa Netherlands, iba rin ang batas ng ICC. Doon lang nakabase sa Netherlands. Diba? So yun po yun mga kababayan. Ma'am Lily Tonini, hello po. So, mismong si Attorney Cristina Conte na nagsabi, hindi covered ng Supreme Court rule ang pag-aresto kay Bato kasi ang tawag doon ay surrender, hindi extradition. No? Nagkamali yata gumawa ng batas ang Supreme Court. Bakit ganun? Sa bagay, wala namang problema mga kababayan kasi nga ang mangyari kasi, tulad yan kay Saldico, kung sakali na nandun siya sa Europe, tapos mag-file na tayo ng arrest warrant laban sa kanya, so makipagtulungan tayo sa Interpol, makauwi siya sa Pilipinas. Pero kung si Saldico ay gumawa ng pagkakamali doon sa Europe, tapos umuwi siya sa Pilipinas, hindi po siya basta-bastang madala sa Europe. Bakit? Kasi may rules nga ang Supreme Court na tinatawag nilang extradition rules. 'Di ba, Mama Jorda? So klarong-klaro po 'yun mga kababayan. Hindi po tayo nag-fake news dito. Mismong nanggaling po 'yan kay Attorney Cristina Conte. Alam ko naman na nagigets nyo mga kababayan, hindi po yun mahirap intindihin Mismong si Attorney Cristina Conte na nagsabi, mga kababayan. Ayan basahin nyo po. Basahin ko din. Pinakamainam kay Senator Ronald Bato de la Rosa na voluntarily mag-participate o mag-submit sa jurisdiction ng ICC. Yun po yung totoo, mga kababayan. So, hindi po siya kayang iligtas ng Supreme Court. Kasi ang batas na nilabas ng Supreme Court ay extradition. No? So, wait lang po Jutanan!
So yun po yun yung ating pinag-uusapan na mga kababayan. So sa patungkol nga sa batas na ilalabas ng Supreme Court kung mahaharang ba dito ang pag-aresto kay Bato, so hindi po siya mahaharang ng Supreme Court. Sa madaling salita po, ang batas na nilabas ng Supreme Court ang extradition rules. So ang pagkahuli po kay Bato ay hindi po mako-covered kasi ang ICC ay hindi po siya bansa, kundi pangkalahatan po siya. O, 'di ba? Klarong-klaro 'yan ha. So ano pa? Mga DDS na kulang sa utak, ano pa ang gusto nating i-explain dito para malaman nyo ang katotohanan? 'Di ba? Paki-comment nga kung okay na ba tayo. Ayan. Okay na ba mga kababayan? Paki-comment nga po kung naririnig nyo ako at okay. Ayan. Tama, International Court ang ICC. O, diba? So, yun po yun. Ma'am Chai-Chair, hello po. And kay Ma'am Gigi Mera and kay LC. Ayan, Ma'am Scarlett. Ayan.